Magandang gabi po lahat na mahal na kapatid ko, kaibigan, miyembro na ng simbahan. Sir po, Giovanni. Ang Bible meditation ngayon ay pagkatuto sa peklat. December 23 ngayon. Genesis Kabanata 32, talata 22 hanggang 32. Nang gabing iyon, bumagon si Jacob at isinama ang dalawang niyang asawa at dalawang alipin niyang babae at ang mga 11 anak niya. At pinatawid sila sa ilog ng Jabok. Ipinatawid din ni Jacob ang lahat ng ari-arian niya. Nang nag-iisa na siya, may dumating na isang lalaki at nakipagpuno sa kanya. Nagpunuan sila hanggang mag-uumaga nang mapansin niya na hindi niya matatalo si Jacob. Pinisil niya ang balakang ni Jacob at nalinsad ang makatapat ng buto nito. At sinabi ng tao, bitawan mo na ako dahil mag-uumaga na. Pero sumagot si Jacob, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako pababasbasan. Nagtanong ang tao sa kanya, anong pangalan mo? Sumagot siya, Jacob. Sinabi ng tao, simula ngayon, hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi Israel na dahil nagipagpuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Nagtanong din si Jacob sa kanya, sabihin mo rin sa akin ang pangalan mo. Pero sumagot ang tao, huwag mo nang itanong ang pangalan ko. Pagkatapos binasbasan niya si Jacob doon. Pinangalanan ni Jacob at lugar na iyon na Peniel dahil sinabi niya, nakita ko ang mukha ng Diyos pero buhay pa rin ako. Sumisikap na ang araw na umalis si Jacob sa Peniel. Pipilay-pilay siya dahil nalinsad ang buto niya sa balakang. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang mga Israelita ay hindi kumakain ng litid sa makatapat ng buto sa balakang ng hayop. Sapagkat sa paaging iyon, pinisil ng Diyos si Jacob. Amen. Hinaplos ni Feye ang mga feculas sa kanyang tiyan matapos ang operasyon upang alisin ang cancer. Tinanggal ng mga doktor ang bahagi ng kanyang tiyan at nag-iwan ito na malaking peklat. Sinabi niya sa kanyang asawa, maaaring maging tanda ng sakit na cancer o tanda ng pagkaling ang mga peklat. Pinipili kong gawin simbolo ng pagaling ang aking mga peklat. Gayon din, kinailangang pumili ni Jacob pagkatapos ng kanyang magdamag na laban sa Diyos. Nagpilay ang balakang ni Jacob ilang buwan magtapos ang laban habang minamasahe ni Jacob ang kanyang masakit na balakang. Ano kaya ang kanyang nag-iisip? Nagpuno pa siya ng paghihinayang para sa mga taon ng pandarayan na nadala sa kanya sa kapararang ito. Nilabanan si Jacob ng isang masaherong mula sa Diyos at tumanggi itong palain siya hanggang sa aminin ni Jacob kung sino siya. Inamin niya siya si Jacob at ang mag-aagaw ng sakong. Nililang niya ang kanyang kapatid ni si Esau at ang kanyang biyenang si Laban upang malamangan sila. Pagtapos umamin, sinabi ng mensaherong hindi na Jacob ang pangalan niya kundi Israel dahil nakipagpuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Kumakatawan ang kanyang pilay sa pagkamatay ni Jacob na simbolo ng kanyang dating buhay ng pandaraya at sa simulan ni Israel na simbolo ng kanyang bagong buhay kasama ang Diyos.
Dahil sa kanyang pilay, nagtuto siya kumapit sa Diyos na siyang kumikilos ng makapangyarihan sa kanya at sa pamamagitan niya. Manalangin tayo. Diyos Ama, maraming salamat po sa aking mga pilay, ang mga peklat na tanda na iyong pangmamahal sa pangalan ni Jesus. Amen.